form na kailangan dyan sa paupahan mo. Dapat meron kang tenant resume para dyan ka magbe-base kung yung bang tenant na yan ay tatanggapin mo. Based sa pinil-outan niya na mga impormasyon niya doon. Lalong-lalo na yung salary niya. Magkano yung salary niya. Para malaman mo kung may kakayahan ba siyang magbayad dyan sa paupahan mo. Next, dapat meron kang tenant occupant information form. Ibig sabihin, yung mga pangalan ng mga tenant na titira dyan sa paupahan mo. Halimbawa, 5 sila. Sino-sino yung 5 yon natitira dyan? Importante yung kalandor para kilala mo kung sino-sino ba nakatira dyan sa paupahan mo. At hinihingi din naman ng barangay yan. Census, kung sino ba ang nakatira sa bawat unit mo. Kaya napaka-importante niyan. Pangatlo, dapat i-ready mo rin ang move-in at move-out inspection. Para pagdating na tenant, mag-check kayo ng unit. May sira ba yung unit mo o wala? Andun, checkan nyo yon at may remarks din yon. At pipirmahan yung dalawa yon ni tenant. Yun yung kasunduan nyo. At pag alis din niya, meron ka naman move-out inspection. Kung ayos ba nang iniwan niya yung paupahan mo o sira-sira na. Nakalagay doon, kalandlord, nandun sa remarks. Kasi doon ka rin magbe-base yung security deposit niya kasi kung kakaltasan mo ba siya doon dahil nga may mga damages doon sa unit mo. So, ganyan ka landlord ang mga form na kailangan mo dyan sa paupahan mo. Comment form kung kailangan mo ng mga ganyan dokumento.